Hello po. Magandang araw muli at welcome ulit sa ating channel. At sa araw na ito guys, meron lang akong i-review Nung nakaraan mga upload natin, nakapag-upload na tayo ng patungkol sa jogger. Kaya lang nitong mga huling araw ay merong nag-comment sa ating comment section Ito ay si Rodolfo Tabirao. Ito yung kanyang comment, ilalagay ko dito sa taas. Yan. At sa kapakanan ng ating viewer, si Rodolfo Tabirao, shout out sa iyo at makinig kang maigi. At ito na yung sinabi ko sa iyo na gagawa tayo ng review patungkol sa jogger So, sa mga gustong matutong pattern dyan patungkol sa jogger maraming paraan ng pag-pattern ng jogger. So, ito lang yung isa sa paraan na aking i-share sa inyo Kung meron kayong pattern dyan, tara, samahan nyo na ako. Ayan, narito tayo sa ating lamisa. At shout out sa iyo, Rodolfo Tabirao. Makinig kang maigi sa ating tutorial Kasi ginawa natin ang review ito dahil meron kang katanungan. So siguro di mo napanood yung ating yung ating jogger na tutorial, pero dahil sa iyo mag-update tayo ng panibago review. Ito yung ating sukat ilista nyo dyan para magkaroon tayo ng basihan mamaya kung tama yung ating ginawa. Yung kanyang hips ay 38. Yung kanyang crotch ay 10 or 11 depende sa inyo. Gawin natin 11. Tapos yung kanyang hita ay gawin natin 22. Tuhod ay gawin natin 17. Yung kanyang laylayan, bottom niya ay gawin natin 13. Pero hindi yan ang pinakasukat na bottom niya guys, kasi maglalagay pa tayo ng dyan knitting sa baba Ganun naman po ang jogger, merong knitting yan na 2 inches ang lapad. So ito lang muna ang gagawin natin standard. Wala tayong ginawang waistline wala tayong ginawa na sukat ng waistline kasi garterize po ang jogger. Kung ano po ang lapad ng hips niyan, kung gaano kalapad ang hips, ganun po ang magiging lapad ng pataas niyan doon sa may waistline. Kaya lang liliit yan kasi kukulubot na yan pagka nilagyan na po yan ng garter So unang-unang gagawin, maglagay tayo ng line katulad lang sa pants. Pasensya na kayo guys, wala akong nagbiling pentel pen At pagkatapos ng line, maglagay tayo ng dito sa taas. Letter T ang ating gagawin. So dito sa ating sa ating waistline, nagdidepende na po yan sa garter na inyong gagamitin. Merong 2 inches, merong 1.5. Saka na lang kayo maglagay ng allowance dyan pag nilapat nyo na doon sa ating tila. Ang ating gagawin ngayon na sukat ay nakapix lang muna. Huwag muna tayong maglagay ng allowance. So, pagkatapos nalagay ang letter T, ay sukatin na natin yung haba ng ating jogger. Yung haba ng ating jogger ay 37. Ilagay nyo dyan guys, 37. So, dito ang ating pinakadulo ng waistline. Yan, dyan tayo magsukat. Hanapin natin ang 37. Guhit lang tayo sa 37. Okay? Meron na tayong 37 na sukat. Ngayon, dahil yung ating knitting na ating ilalagay sa ating bottom, sa laylayan, ay 2 inches po ang lapad niyan. 2 inches. So, magkakat tayo niyan ay pasubrahan natin para sa pakain. Basta ang finish niya, ng knitting niya ay 2 inches ang lapad. So, magbawas tayo ng 2 inch para doon sa ating knitting. Kasi ito yung kabuuhan na ito Yung ginawa natin 37, kabuuhan na po yan ng jogger. So dahil meron tayong idadagdag na knitting na 2 inches, kaalisin natin to dito, 2 inches. Guhit tayo. Kasi ito para ito sa ating knitting Ngayon, yung inalis natin na 2 inches, magdagdag tayo pababa ng 1/4 para po yan sa pakain. Sa pakain po yan, pag nilagay nyo na yung knitting, para hindi po mabago yung sukat natin. 2 inches pa rin yung ang maidadagdag niya na knitting 2 inches pa rin ang maidagdag.
No? Kailangan kasi guys sa pattern ay lagyan nyo na po siya ng dito, no? Yung mga sukat-sukat yan, yung mga adjustment. Para pag nilagay nyo na, dinugtong nyo na yung mga ibang part ay magiging sakto lang. No? So, ang pangalawang kukunin nyo ay ang kanyang crotch. No? Crotch, 11 yung ating crotch. Guhit lang tayo ng 11 dito. Tapos, kukunin na natin yung tuhod. No? Ang gawin nyo, kunin nyo yung dulo dito sa ating crotch line. Tapos, ang dito naman sa ating dulo, kasama yung ating knitting. No? Yung knitting, yung ating pang ano rito sa laylayan. Pang pakulubot. Knitting po kasi ang tawag namin dyan. Iwan ko lang tawag sa iba. So, ito ang haba niya, 26. No? Kunin natin yung haba ng 26, yung kalahati niya ay 13. Tapos akit lang tayo dito ng 1 inch or 1 1/4. Nagdidepende na po yan sa inyo. No? Pero ang kadalasan yan is 1 1/4. 1 inch. Ganun lang po yan. O, adjust tayo. Yan. Angat tayo ng konti. Yan po yung ating ilaline. No? So, dito muna tayo sa crotch. Ito, crotch line. Ito naman yung ating knee, tuhod. Ito naman yung ating dito. Dito tayo sa walang di kasama ang knitting. Dito tayo maguguhit sa binawas natin, ano? Yan. Ganyan po yan. Ito, knitting to dito ha. Para sa 2 inches. Knitting yan. So, ang gagawin nyo na ay kukuhain nyo na yung kanyang bottom line. Yung kanyang laylayan. Ang laylayan natin ay 13. Hatiin lang natin yung 13. 6.5 ang kalahati ng 13. So, yung 6.5 hatiin pa rin natin. Yung 3 1/4 ilagay natin sa gitna. No? Para makuha natin yung haba ay yung sukat na 6.5. Yung dulo, guhitan nyo. Mark lang po, ano lang. Parang guide lang kasi yan, gagawin natin eh. Yung dito naman sa kanyang tuhod ay 17. Ang kalahati ng 17 ay 8.5. So yung 8.5, i-divide natin, hatiin natin uli yan. Yung kalahati ng 8.5, yung 4 1/4 niya, ilagay nyo sa center. Kaya tayo nagawa ng center para makakuha tayo ng tamang sukat, tamang hubog. So 4 1/4 lagay sa gitna, guhitan natin yung dito, tapos 8 1/2 dito. Para makuha natin yung 17. Dito naman sa kanyang hita, huwag kayong dito. Huwag kayong sukat dito sa ating crotch line. Baba po tayo ng 1 inch or 1 1/2, mga ganun lang po 'yan, ha. Or 1 inch lang, pinaka talaga niya 1 inch. Yung ating laylayan, yung ating hita ay 22. Kuhain natin yung pinaka-center niya, no? Ng 22 is 11, yung kalahati ng 22. Yung 11 hatiin natin. So 5.5, Yan, yung 5.5, Yan, guhitan lang natin yung 5.5. Dito, ilagay natin 5.5 din sa gitna, guhit tayo dito sa dulo-dulo. Kuhain natin yung 11. No? Ano po yan? Tapos, itong ginawa natin nito, sabi ko nga sa inyo, guide lang po yan. So, para makakuha tayo ng harap at likod, ganito ang gawin nyo. Magdagdag kayo dito ng 1/4 sa labas, 1/4 sa loob. 1/4 sa loob, 1/4 labas. Sa bottom, ganun din sa ating tuhod. 1/4 sa labas, 1/4 sa loob. 1/4 loob, 1/4 sa labas. Ganun lang po yan. Sa tuhod at sa kanyang bottom, Sa kanyang hita naman, so, ang gagawin nyo, dahil nakuha na natin itong guide na ito, dito ang gawin nyo, lang guys. 1/2, Dito naman tayo sa ating, sa ating inseam. 1/2 sa loob, 1/2 sa loob. Dito naman sa labas ay 1 inch sa labas. So, i-connect na natin yung ating ginawang
1/4 sa labas, 1/4 sa loob. Di ba kanina ito? I-connect na natin yon. Tapos noon, i-connect natin yung ating dito. Pasensya na po, wala tayong curve line, curve roller na ating nabili, no? Nagawa lang tayo na improvise. Kung wala kayong curve roller, pwede po kayong gumawa ng improvise, ano? Tingnan nyo lang yung hubog ng curve roller, gayahin nyo lang yon. So, ganyan. Tapos dito naman, connect din natin. Yan. Tapos dito, sa dulo ng ating insim na ito ay mag-ano tayo ng 1 1/4. Pasok tayo dito. Ang pag-ano nito guys ay 1 1/4. Tapos kunin niyo itong kunin niyo to. Yung mula sa 1 1/4 kunin niyo. So nakuha natin yung 4 1/8. Yung 4 1/8 ilagay din natin dito sa ating taas. 4 1/8. Yan. Sa pants po ay dapat slant po ito Sa pants, slacks pants. No? Nakaganon dapat 'yan. Kaya lang ito kasi ay jogger. No? Hindi po ito naka po ito, garter po ito garterize. Kaya kailangan natin i-straight 'yan para pag nilagyan natin ng garter, 'yan ay magiging slant, no? Hindi po natin pwedeng igaya yan katulad ng slacks pants. Kaya nga sabi ko sa inyo, magkakaiba po yung pattern ng jogger, ng pants, ng maong pants, ng slacks pants, magkakaiba po. So, ito, dahil nakagawa tayo ng straight line, natin, roller. Tapos ito, lagyan lang natin ng curve. Pag meron kayong G-curve dyan, mas maganda. Pero kung wala kayong G-curve, ito, para-paraan na lang. Tingnan nyo lang maigi na magiging okay yung kanyang curve na, yung pagkagiging G-curve niya. No? So dito, pasok lang tayo dito ng mga 3/4. 3/4. O kahit mga 5/8. Yan. Pasok lang tayo. Tapos, dito naman, ito ay 3 1/2 ito, no? Mula sa pinasok natin na 3/4, nasa 3 1/2. So dito, maglalagay tayo dito ng mga 3, no? 3 lang, 3. Huwag masyadong curve kasi gagarteran pa yan, kukulubot pa yan Ito 3 1/2, dito mag-alala tayo ng mga 3. Yan. Huwag kayong malito, baka malito kayo. Sabi nyo, baka magkakaiba yung Sundin nyo muna ako bago kayo sumuway. Yan, sunod muna. Sundin nyo muna to. Tapos gumawa kayo ng pattern at tingnan nyo kung tama yung aking ginawa o hindi. So pag nakuha na natin tong line na ito, itong ating back part kasi itong side na ito, back part yan Ito, back part yan. Ito yung ating front part. Iano mo natin to. Connect. Dito wag masyado yung malalim yung uka nyo
Kasi pangit po yan pagka masyadong malalim yung uka dyan. Pagka sinuot na yan, parang may dumi na yan. Kaya kailangan nakaano lang, medyo curve lang ng konti kasi slim fit naman to eh. No? Pagkatapos niya, nakuha nyo na yan, kuhain nyo na yung pinaka hips. No? Ito yung ating center. Ito ang center eh. Mula dito sa crotch hanggang dito sa ano, ito ang center. No? So baba lang tayo dyan ng mga 1 inch, 1 and 1/4, no? Ganun lang po yan. Para makuha nyo yung tamang sakto ng hips. Ano niya? Yan, 1 and 1/4. Yan, dito. Tapos kuhain nyo na yung ano, yung lapad ng hips. Ang lapad ng hips niya ay 38, no? Dito muna kayo kukuha sa front. Itong front line na ito. Diyan kayo kukuha una. Yan, ang kalahati ng 38 is 19, no? Ang 19 na yon ay hatiin natin. So kunin natin yung 9.5. No? Kalahati ng 99.5. Tapos yung ating ating back part, diyan kukuha din tayo diyan ng 19, kalahati ng 19, 9.5, no? So sa dito guys, merong ano yan, merong adjustment yan pagka gusto nyong, halimbawa hindi sakto yung hubog na inyong gagawin, eh pwede po kayong ano diyan, pwede po kayong mag-adjust. Ang purpose kaya tayo nagawa ng pattern para makuha natin yung pinaka-exact na sukat ano. Halimbawa, kung nagkaroon ng pagkakamali doon sa pattern na yung ginawa, pwede pa kayong mag-adjust kasi pattern pa lang 'to eh. 'Di ba? Yan ang maganda pagka nag-pattern muna kayo bago nyo ilapat doon sa ating fabric. Pattern muna para pagka nagkaroon ng diferensya, na-adjust natin yung pattern. Minsan lang naman nagkakaroon ng diferensya yan eh. No? Pero mas maganda na yung sigurado ka. Di ba? So, tuloy natin. Kung anong lapad ng hips, ganun din ang lapad ng waistline. Bakit? Kasi garterized po ito. No? Garterized po yan. Liliit na po yan pagka nilagyan na po ng garter. So, kunin natin yung dito. Baba lang tayo ng konti lang. Half inch lang ang baba natin dito. Ito yung ating front line ha. Baba lang tayo ng half inch. Diyan tayo magsimula. Yan. Tapos kunin natin yung kalahati ng 38, 19. Ang 19, hatiin pa natin, 9.5. Guhitan natin, 9.5. No? Tapos yung ating, ito, back line. Slant ha, pa-slant po kayo dito. Slant. Nag-adjust lang tayo dito ng mga 1.5. No? Huwag kayong gumaya sa iba na naka-straight lang. Pangit po yun, hindi po yun sakto. So, adjust kayo dito ng 1.5, tapos pa-slant. Pa-slant, pag ganyan, slant po yan. Kunin nyo rin ang 9.5. Yan. Tapos, i-connect na natin to. Connect na natin. Kailangan kasi guys, makuha natin yung ano nito eh. Yung saktong hubog. No? Hindi kasi yan katulad ng iba na pagpurmang pantalon lang, pwede na. Sa atin hindi po. Ang purpose kaya tayo nag-pattern para makuha natin yung saktong hubog. No? Para magkaroon naman tayo ng quality sa gawa. Hindi yung basta pantalon na lang, yun na. So, connect din natin to. Ito. Ayan. Ayos lang natin. Ayan. Tapos yung dito, i-ano natin. Yan, slant na. Slant.
Tapos yung ating dito sa ating front line, nagbaba tayo ng 1/2. Slot din natin ng konti. 1/2 inch lang. Yan. Tapos, maglagay na tayo dito ng ating sa bulsa. Alam mo, pag tinupi na po yan, no? Pag nagawa po tayo ng ano niyan, ng additional na tila para sa ating fold, merong 1 3/4, merong 2 inches, depende na po sa inyo yan, sa lapad ng garter na yung ilalagay, ano. Ito mamaya, ikakat natin to. Ikakat natin. Para makita niyo kung paano mag-ano yung back and front na part, ano. Yung dito, dahil pag tinupi mo to, ay magkakaroon ng 1 1/2 o 2 inches na garter dito, no? Mga ganun yan eh. Yan. Ang bulsa nyo, dito kayo magsukat, no? 1, 2, 3, 4. Diyan po yan sa line, sa ating garter po yan eh. Ito yung pinaka-finish natin, di ba? Pag tinupi natin yan at nilagyan natin ng garter, no? Ay masasarado po yan dyan. Ngayon, halimbawa ay 1 1/2 yung ating garter, sukat tayo dyan ng 1 1/2. Dito na tayo magsukat ng ating ano. Iano lang natin ha. Para magkaroon na kayo ng visual. Halimbawa ito yung daan ng garter, no? Pero ito yung pinaka-ano natin, pinaka-line, pinaka-dulo ng ating pantalon, ano? So dito ang ating simula ng ating bulsa. Standard niyan, kuha lang tayo ng 6, no? 6 inches. Yan. Tapos iano natin. Dito nagdidepende na po yan sa inyo kung gaano kalapad ang yung gusto, pero ang standard diyan ay ano lang, mga 2 inches lang, no? Yung dito. 2 inches lang yan. Pangit pagka masyadong ano, masyadong buka yung ating ano, bulsa. Ganun lang po yan. Ito yung pinaka-open eh. Ito, masasama na yan sa ano, pag-garter. No? Tapos yung ating dito sa ating ano, sa ating knitting, magkakat lang kayo ng ano niyan. Siguro 4.5 inches, no? 4.5 inches na ganon. Tapos itupi nyo ang magiging lapad no ay 2 1/4, no? Tapos yun ang idugtong nyo dito para makuha natin yung lapad na 2 inches na binawas natin dito sa ating bottom. Huwag kayong malito guys, no? Wala lang kasi tayong ano ngayon eh, fabric. Kung meron lang tayong fabric ay gagawa tayo ng tutorial patungkol sa paggawa ng jagger. So ngayon ay pattern making lang muna tayo, kaya subaybayan nyo yung ating tutorial, no? Yan, gawa lang po yan ng kwadrado na 4 1/2, no? Tapos ang lapad niya ay mga 10 inches, no? Depende sa po yan sa ilalagay nyo dito. Basta ang ating ilagay dito 5, yung bilog niya 5 inches lang, no? Yung bilog 5 inches lang sa knitting. Sa knitting. Para pagka yung 6 1/2 dito, pagka nilagyan ng 5 na bilog ng ating ano, na 5 na lapad ng ating knitting, ay magiging liliit na ito. Hindi na ito magiging 6 1/2. Magiging ano na lang yan, magiging yung bilog niyan magiging 5 na lang, ano, magiging 10 na lang ang kabuuhan. No, kaya lang natin ginawa yan para magkaroon ng konting kulubot yung ating gagawing bottom sa baba, ano. Kaya pinalakihan natin ng konti yan, no? Ano lang tayo dyan ng ano, ng 1 inch, 2 inch, ganun lang ang lapad. So ayun, sukatin na natin yung jagger na ating ginawa. Kung natatandaan nyo, yung kanyang bottom ay 13, no? Sukatin natin. Magsimula tayo dito sa labas. Yan, oh. Labas at sa labas 7. Yung 7 irugtong natin dito. O yun, nakuha natin yung 13. Kita nyo guys? Dito naman. Ganun ang pagsukat niyan. Mula dito sa labas, nakuha natin yung 9. Yung 9 idugtong natin dito sa loob. No? 9. Nakuha natin yung 17. Dito naman,
Lagay natin dito sa labas. Yan oh. Dulo-dulo. Wag dito sa taas ha, kasi crotch line ito. Nandito lang yung ating tie part. So yun, nakuha natin yung 12. Yung 12 ilagay natin dito sa loob. Ayan, nakuha natin yung 22. So ganun lang. Kailangan lang gawa tayo ng pattern para magkaroon tayo ng adjustment kapag meron na tayong fabric. Maayos na yung ating pattern bago natin ilagay doon. Ano? So, sakto. 13 yung ating bottom. 13 yung ating tuhod ay 17. Yung ating hita ay 22. So, nakuha natin yung exact na sukat. So, sa hips naman, tingnan natin. Dito sa labas, ito yung front. Kunin natin yung dito din sa kanyang front, no? 9.5. Yung 9.5, idugtong natin dito sa kabila, sa loob. Yan. Ayun, nakita nyo guys. Nakuha natin yung kalahati ng 38, no? Nakuha natin yung 19. Ganun lang po yan. Napakadaling mag-pattern ng jogger, no? So, dito, sa bulsa, nagdidepende na po yan kung dito nyo ilagay sa side, no? Dito nyo ilagay, ganyan. Nagdidepende sa inyo. Pero yung ating sample dyan, naka side pocket. Kaya ganito ang ating ginawa. No? Ikakat muna natin to para magkaroon kayo ng visual na ng front at back ng ating jogger. Ngayon, wag nyo munang lagyan ng allowance. Saka na natin lagyan ng allowance yan pag nilatag na natin doon sa ating fabric. At ang allowance lang naman yan ay kadalasan 1/4 lang kasi jogger lang naman yan. No? Hindi naman katulad ng slack yan, ng 1/2 inch, 3/4, no? Dito muna tayo sa taas. Tingnan nyo maigi kung paano mag-cut, ha? Baka mamali kayo. Dito muna tayo sa front. Yan o, straight lang. Yan. Tapos dito. Tapos dito, side. Yun. Baba muna natin to. Ayan. So, natabas natin. Ngayon, itong nasa likod, ito yung ating back, no? Babawasan lang natin ng konti yan. Kasi ito yung sukat ng ating back, eh. Ha? Yan yung guhit. Babawas lang tayo dyan ng mga, magtitira lang tayo ng allowance na dyan. Tapos itong dulo-dulo na to, gupitin natin to. Kasi ito yung sabak natin, eh. Yan. Kita nyo? Ito na ngayon yung ating front. No? Ayos lang natin yung ating crotch. So, yun. Ito ngayon yung ating front panel. Ito yung ating back panel. Kita nyo guys, mas maliit ang front, no, panel, yung lapad niya, kaysa ating back panel. Yan po yung saktong sukat ng ating pag-pattern. Hindi po yung halos magkakasing magkakasing lapad. No? Nasanay na tayo doon sa formang jogger, okay na. Formang pants, okay na. Huwag po tayong masanay doon. Kailangan natin masanay ng tamang paraan ng pag-pattern. Diyan po nagtapos yung ating video tutorial patungkol sa jogger po, Yan. At nais ko lang magpasalamat sa ating mga kaibigang subscribe
subscriber na patuloy na nag-support ng ating YouTube channel. At guys, pakishare niyo yung ating mga video para maging kapulutan po ng aral ng ating mga kaibigan, kamag-anak, mga kakilala. So wag niyo kalimutang i-share 'yan para maging kapulutan ng aral, At ako'y nagpapasalamat at malapit na tayo guys sa 1,000 subscriber, Kailangan natin yan guys. Kaya go lang tayo at paki-support niyo po yung ating channel, Kung meron kayong comment, meron kayong nais dating na mensahe or suggestion, mag-comment lang kayo guys sa ating comment section at sasagutin ko yan sa abot ng aking makakayaan. So hanggang sa muli guys, kita-kita tayo sa next upload ng aking video tutorial, So hanggang sa muli, God bless po.